coming from Erwin Ogawa of Anong Ganap. Thank you. So, congrats guys sa bagong VMX film. Okay, so trailer pa lang pasabog na, di ba? Talagang mainit-init. Okay. So, konting kwento naman about your character. Sige, ako muna. Dahil ako si Helena, isa akong healer dito. Ginagamot ko yung mga asawang babae at ginagamot ko din yung mga asawang lalaki. So, yun yung istorya ko bilang healer dito. Helena. Elena. Okay, si Leia naman. Ako po si Melba, may partner rin po ako dito. Isa rin po ako nagpagamot kay Helena as Jen Rosa. Pero ang plot twist kasi, yung asawa ko, yung gusto kay Helena. Yes. Si Bad naman, anong character mo? Ako po si Nanding. Nanding po yung character ko. Ako po yung character ko po dito naniniwala sa tunay na pag-ibig. At ako po ay walang ibang iniibig dito kundi si Helena. So, yun po yung character ko dito. Very exciting. Okay, kay Direk naman po, ano naging inspirasyon dito sa story po ng Helena? Naging inspiration din namin dito ng writers pati ng collaboration ng Marvex is yung sa Hilot, kasi nag-start ito so yung movie na sinali namin sa festival, BMX Festival, nakapasok naman siya sa top 20 pero hindi na siya nakapasok dun sa napili ito sa main team. So, hinilot lang namin ang title ng Hilot, so ginawa lang namin ng kwento na bakit hindi natin gawing Helena yung bida. Tapos palitan yung title, so yun, naging Helena siya. Na healer si Helena sa isang bayan na pinaniniwalaan siya ng taong bayan na siya ay manggagamot. Until sa halfway, naging mangkukulang, till the end, mamamatay ka. Parang gano'n. Grabe, ganda ng story. Total mga pasabog yung mga eksena. So, good luck po. Best of luck pa sa BMX movie. Thank you. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Up next, we have Sir Eugene Asis of People's Journal. Hi, good afternoon sa inyo. Anyway, tungkol na lang sa pelikula, ito ka nang ask insensitive questions just like what what you have said. Anyway, para sa inyong apat na lang, siguro we start with Direk Omar, tapos si Van, and then si Leia, and then si Jen. Sorry. Ano na lang yung natatandaan nyo na memory about this film, doing this film, na hindi nyo makakalimutan? Actually, madami. Marami kasi yung actors ko kasi dito is napaka-professional nila, on time dumating. Ang saya nila sa set, walang masyadong, pag may tanong, nasasagot naman namin, nagkakaroon ng solusyon. So, hindi ko makakalimutan din yung nakasama ko silang apat bilang first time ko sila na feeling ko 10 pelikula na nagawa namin sa set. So yun po. Thank you. Okay. Hindi ibig sabihin na parang nahirapan ka because parang 10 pelikula yung ginawa mo. Siguro yung friendship namin apat. Okay. Okay. Si Van Allen. Pinaka hindi ko makalimutan yung eksena namin ni Jens dun sa may gubat kasi first time ko rin po kasi sa may ilog or sa gubat na nakipag-bed scene tapos medyo tabi pa namin yung apoy so medyo memorable siya. It's nice to shoot kahit it's uncomfortable. Na-feel ko naman na si Jen, she didn't show any arte or uncomfortable during the scene and ako rin, I didn't show any signs na I'm being uncomfortable pero like super memorable siya kasi yun, mahirap siya in a way, pero I believe we pulled it off. So, yun lang. Okay. Leia. Ako, pinaka-memorable ko kasi lahat sila masaya kasama. Yung scene namin ng partner ko sa Kawayan, parang Kawayan na, Kawayan ba yun, direct? Lutuan, ang init literal, pero nagawa po namin ang tama yun. Kasi love scene po yun eh. Yun lang po. Okay. Jen. Ako madami akong hindi makakalimutan sa movie na to. Pero meron akong isang ginawa sa movie na to na hindi ko pa ginagawa sa lahat. Yun yung eksena namin ni Nanding, na nagubad ako ng towel sa harap niya as in wala akong blaster.
na all out talaga. So, abangan nyo na lang sa movie kung anong eksena yun. Bawal mag-plaster. Ayun, for me yun, kasi dito ko lang siya ginawa, kaya special sa akin itong movie na to. Thank you. Sa next movie ba, gagawin mo pa rin o wala ka? It depends on the situation and the budget. Joke lang. Thank you. Thank you very much. Thank you. That was Sir Eugene Asis of People's Journal. Up next, for our next question, we have Neil Ramos of Tempo. Good afternoon po. Ma'am Jean, salamat po. Unang question kay Van Allen. Siyempre, napakaganda ni Jen, no? I agree. Nung Yeah. nagtanggal siya ng tuwalya, sir, anong reaction mo naman? Ikaw ba'y naantig? Bro, I stayed focused lang kasi ayoko rin ma-distract. I don't wanna like waste time. Syempre sa taping, we have limited time lang talaga. So, it's a matter of like staying in focus, like being at work. So, yun lang. Professional lang. Hindi mo ma-distract. Chill lang, sir. Yes, yes. Apo. So, yun lang. Ma'am Jen, pa-clear lang, is this your first time? Nag-full frontal, is this your first time sa ano? Yes. Yes. Yes, Okay. yes, yes. Yeah. Kaya watch nyo para ano. Kasi ito yung movie, maganda naman lahat ng movie na ginawa ko, pero isa to sa pinakakalmado ako. And masaya yung set. Tapos yun nga, wala akong plaster. Ba't ngayon lang? I mean, matagal na namin inaantay Comeback ko po. kasi to eh. Ang tagal ko rin kasing nag-stop ng making movies. So, for this year, ito yung first movie ko. Helena. The whole day. The whole day. Ayan, thank you. Welcome back, ma'am. Thank you so much. Direct, is this your first bold film po? Pang-apat ko na po ito sa BNX din. Okay. But is your first time working? Unang beses nyo lang po nakatrabaho tong mga artista natin? Opo. Okay. Kamusta naman po, Direct, ang experience ng inyong Helena shooting? Sobrang ang sarap nila katrabaho. Katulad nga ng sinabi ko, first time ko sila nakatrabaho. Parang 10 beses na kami nagsama-sama. Dahil makukulit, mas happy set lang kami, on time, alam nila yung script nila, may tanong, sasagot naman, yung gano'n. Masaya po. Mabanggit ko lang, Direct, ang gaganda ng mga kuha doon sa teaser pa lang. Talagang Maraming salamat. nakakadala. Thank you po. Charot. May ano... Pasensya na po. may charot. Ma'am, salamat po. Disclaimer po. Ano? Salamat. Salamat. Thank you. That was Sir Neil Ramos from Tempo. Up next, we have June Nardo of Marites University. Ano ka lang kay Jen, bakit anong ginawa mo, tumigil ka sa paggawa ng movies? Ayan, ano po, Oh. nagpahinga, nag-aaral din kasi ako. Anong Yeah, nag-aaral ako ng HRM. Then, Okay. kailangan ko magpahinga for myself. Love myself muna. Oo. So yun. Yeah. Graduate ka na ba? Hindi pa po. And nag-aaral din ako ng Spanish language Oo. para makahanap naman ako ng Espanyol ko. Wow. So yun yung po yung mga ginawa ko na kaya rin ako nag-stop muna. And Gaano ka tagal ka rin nagpahinga, Jen? Mga 8 months, 9 months. Oo. Almost a year din. And pumili talaga ako ng movie na gusto ko at Ay, relate tama, talaga tama. ako sa movie. Oo nga, madalas ka namin makita nun, Thank benta-benta you mo. po. Oo. Babalik ako ulit. I'm back. So, yung sinabi mo bang yun yung kaninang wala kang plaster, yun ang pinakapasabog mo rito sa pelikula? Yes! Wala po talaga. Tsaka medyo bumabad. Bumabad siya. Kaya makikita niyo yung kabuuan sa movie. Mga 10 seconds. Depend. Kung ipopost mo siya, mas tatagal. Hindi ka naman nagkalangan? Ay, sabihin, hindi po. Kasi lahat ng actors na kasama ko is professional. And syempre, Direk Omar, sobrang ang gaan niya katrabaho. Ang bilis lang namin matapos. Kumaga wala siyang masyadong arte-arte. Pag nakuha niya na yung gusto niya, okay. oh, Next scene. maganda ka pa rin, ha? Thank you After po. 8 months, ha? Thank you po. Oo. Kasi nagpahinga. Welcome naman. Ikaw naman, Thank you. Leia, anong pasabog mo rito? Tinalbogan mo ba si Jen?
Siyempre, iba kami ng version, Jen Rosa yan eh, Leo Bernabito. Kung Kahit pa paano, di ba? meron naman po. First time ko, Ano? basta, first time ko siyang, Ano? sabi ko, Kumain? first time ko magpautong. Ay, ano ba yan? Yes. Grabe, tuwa yung mga lalaki. Yes. Yung mga gays naman, Ilalaban dili-dili, ko na to. Oo, yung mga bakla, dili-dili. Yes, Ano ka ba ilalaban naman? ko to. Leia, pautong ka pala rito, ha? Kasi di ko nagawa yan sa Malagkit, hindi ko nagawa sa Saksipan. Okay. Good, di ba? Thank you po. Ba't mo nagawa to dito? Ba't mo raw nagawa? Kasi, Anong dahilan? Bakit napapayag ka na magpautong dito? ang ganda ng kwento ng Helene. Okay. Lahat Kaya- kami, kumbaga all out, sige, go na to. Oh, maganda nga yung teaser, in fairness. Oo, Oo. sobrang ganda. Kahit ikaw po madadala sa kwento, Ay, ayoko madala, no? kailangan po. Supportahan niyo po kami. No, papautong ka pa. Ayoko, I hate it. And okay, congratulations muna. So, Thank you po. di ba? Grabe pala itong direct yung ginawa mo. Si Jen Rosa, may first time. Si Leia, ano ba yan direct? Paano mo silang papayag? Nung pa lang, script reading pa lang namin via Zoom, sinabi ko na yung mga mangyayari. Tsaka nagustuhan naman nila yung per sequence ng mga eksena nila yung mga gano'n. Maganda nga. Basta kailangan may ice cream. yun. Okay. Ito na si Mang. Ito na nga, sandali lang. Mamadali ka kay Van. Kita-kita naman sa t-shirt, di ba? Yun lang ba pasabog mo rito, Van? Hindi, ako sa akin, it's for you to watch na lang para I don't want to spoil anything po kasi para at least mas Ano pa ka? sabihin ko na ba? Sabihin na. So ito may babae nga dyan, may dalawang Hindi, yun, auto. I explain Pwede? my limitations. Ayun, di ba nakita naman sa t-shirt yun, di ba? Yung nakatayo ka. Sino kaya ka po doon? Si Jen? Si Jen. Ano eksena yun? Curious lang yung mga lalaki. Tsaka yung mga bakla. Sa, yun yung in-explain ko po kanina, yung nasa may damuhan kami. Yun. Opo. So, may tripod siya. May siya drone. So, kita talaga lahat. Wala naman sumilip. Wala naman. Medyo private. Ay, meron doon sabi ni Jen, Meron ba? Nung tuwa yung mga akla. Diyos ko. Ito naman silang Meron pala, di ko na lang rin napansin siguro. Okay. Ano yung nakita mo, Jen? Ano? Ibon. Mababa ba ang lipad? Panoorin nyo na lang po kasi madaming nangyari sa mga eksena. Madaming ice cream, kumain ng ice cream. Okay. Yes, abangan nyo po. Di ba direct parang yung occult ba to? Yung may ganong kulto? Hindi naman po, pero kasi parang ganun ang lumalabas pag pinanood po. Meron po kasi nagdadasal siya para sa kapatawaran, nagdadasal siya sa pag-unawa, nagdadasal siya para sa mga kasalanan na nagawa niya. Parang ganun po. Yun. Nagsisisi. So, pag nagsisisi siya, nag-uubad siya. Grabe. Ganun po. Ikaw direct, kung nagsisisi, nag-uhubad ka rin. Ano po? Pag nagsisisi ka, nag-uhubad ka rin ba? Pag nagsisisi ka, Hindi naman po. Di ba? Very good, di ba? Hindi ka nahirapan dito sa tatlong to? Ay, hindi po. Napaka-professional po nilang katrabaho. Sobra po. Lahat po nasa kanila na ata. Tatlong babae to, di ba? Isang lalaki. Kasama rin po namin dito si Ayun. John Mark Marcia, pati si Aya. Si Aya, So, ang pinakaswerte lang si Van. Matagal ka rin nawala, Van, di ba? Ano ginawa mo? Pero nakabalik. Well, wala naman po. Same thing lang, work. Pero still waiting for projects lang. And hindi lang po talaga nagkakaroon that time. So, wala rin pong nagiging project. Unlike ngayon, medyo tuloy-tuloy na ulit.
Okay, congratulations, good luck. Thank you so much. Kay Helena. Sino Helena dyan? Si Jen. Ako po. Diba? Thank you. Thank you po. Thank you. That was June Nardo of Marites University. Up next, we have Naz Tabares of Pelikula Mania. Hello, kay Direk, nabanggit kasi kanina na from GMA po kayo, no? Kumusta po yung adjustments ng platform na may restrictions and limitations sa platform na walang limitations? Sobrang ang hirap din mag-adjust kasi like sa network, pero ang daming sobrang limitation, lahat ng dialogue, lahat ng kilos, ng galaw, pero pagdating dito, nung tumawid ako, nung pagtawid ko, sobrang nagulat din ako ng course ko kasi like yung pagbablocking ng mga fight scenes, medyo nahirapan ako kasi buti na lang din, tumutulong din yung mga actors kasi naibibigay naman din nila. So like kung camera work ko, ina-angle na tinutulungan din nila ako, parang gano'n. Pero sanay na naman po kayo sa mga intimate sexy scenes po. Kumusta po yung adjustments doon? Hindi, sobrang nag-adjust po ng bonggang-bongga. Ang nahirapan na po ng gano'n. Kasi galing akong TV, mga pelikula, tapos nung nag-BMX na, medyo hirap din. Alam din nila, so natulungan din nila ako ng gano'n. Thank you. Sa cast naman natin, nabanggit kasi ni Van kanina na yung character niya about naghahanap ng tunay na pag-ibig. Tama. So, sa inyong tatlo, in your line of work ba, parang naniniwala kayo na mahanap niyo yung true love? Oo naman, syempre like, it always feels good to feel in love. So parang masaya pa rin na umasa pa rin sa true love and kahit na maraming beses na tayo nasaktan, parang ako I still like look forward na maging masaya pa rin with someone in a relationship. So yun. Yun lang po. Leia. Siyempre, naniniwala tayo sa totoong pagmamahal. Ang sarap kayang magmahal. Totoo lang. Jen. Ako, syempre hindi. Hindi, joke lang. Hindi, syempre naniniwala ako na meron talagang para sa atin na pagmamahal. Yun lang. Sarap magmahal. Yeah. Thank you. Thank you. That was Naz Tabares of Pelikula Mania. For our next batch, please do stand by. Ogie Narvaez Rodriguez of Abante, Jessica Evangelista of Inquirer.net, Isa Iglesias of Manila Times, Jojo Panaligan of Rider PH, and Ray Pumaloy of Abante Relief. Our next question will be coming from Ogie Narvaez Rodriguez of Abante. Hi, good afternoon. Direct question, ikaw rin yung sumulat ng Helena. Hindi po, si Eric Castro po ang sumulat. So sabi nyo kanina, di ba parang pinasok niyo siya sa BMX Festival? Opo, Kasi hindi siya pinalad. Hindi po siya pinalad. So ano mga revisions ang ginawa mo? Aside dun sa title, sabi mo from Hilot naging Helena. Opo, naging Helena. So may mga binago ka pa? Sobrang dami ng binago, sobrang laki din ng binawas namin. Kumbaga, kinuha na lang namin yung mga important scenes na sinama namin sa Helena. Mas pinaganda yung script? Mas pinaganda pa ng shorten. Kasi pag pelikula, pag festival, medyo 1 hour and 30 minutes. Ito mas pinashort na, pinaikli po ng bonggang. Sa cast, tapos sa'yo na rin direct, di ba yung trailer na napanood namin, it's about parang faith healing, di ba? Yes, manggagamot, albularyo. Naranasan nyo na ba magpagamot sa isang albularyo or manghihilot? Or naka-experience na rin ba kayo ng barang, kulang, or something? Ako pa nung bata ako na naka-experience na ako sa probinsya, nakakita na ako kung paano manggamot ang mga manghihilot, mga ganun. Kasi nung bahay namin, parang yung kulam-kulam, so bata ako na-experience ko siya sa probinsya. So nakita ko siya. Si Jen naka-experience ko. Ako hindi pa naman po, pero naniniwala ako na may mga ganyan talaga sa province kasi hindi nila abot yung mga doktor. So may mga albularyo, may mga healer po talaga. So ayun, pero hindi pa po ako nakakaranas ng mayon. Thank you. Ako naniniwala ako, pero hindi pa ako nakakaranas. Pero, parehas rin naman yung
usog, di ba? Naniniwala ako sa usog ko. Yun lang po. Ako din, naniniwala din. And I experienced it firsthand when I was younger sa province. Parang ako, nahilot ako kasi may sakit ako doon. Tapos na-curious ako bakit hilot. Tapos after ako ihilot, gumaling ako. Tapos my sister, parang maluba yung sakit niya. I'm not sure if albularyo yun or parang doktor lang talaga. Pero like, they were using a basin, there was water, they were using candles. Tapos parang yung wax ng candles, ewan ko, something like that. I can't really recall. Albularyo ko yung tawas pa yun. So parang something like that. So I feel like I've experienced it when I was younger. Okay, thank you. Thank you. Thank you. That was Ogie Narvaez Rodriguez of Abante. Up next, we have Jessica Evangelista of Inquirer.net. Hello po, para po sa two girls. Kanina po nabanggit niyo, Miss Jen, na hindi po kayo nag-plaster. And before po kasi parang may issue po kay Angelica na parang sinabi niya po na minsan na-feel niya po na take advantage daw po siya kapag sa mga intimate scene. So, as women po, paano niyo po make sure na safe kayo sa mga ganong instances? Dahil nga yung mga katrabaho ko ay professionals naman, professional actors, and may guidance naman ng direct. And nandun naman yung ibang mga kasama namin sa prod. So, alam naman namin na safe kami. And ako yung nagdesisyon para mas mapaganda at mapadali yung movie. So, feeling ko naman wala naman ganong sitwasyon dahil okay ang lahat. So, napagkasunduan and ako yung nagdesisyon na ganon. And sa scene lang na yun ako hindi nag-plaster. Hindi naman yung, pati yung sex scene, hindi ako nag-plaster. So, yun lang talaga na scene na yun kasi para sa ikakaganda. Yeah, thank you. Oo, sa lahat ng naka-love scene ko, wala pa naman po akong nakakaranas na take advantage ako. Lahat sila professional. Yun lang po. Kay sir naman po, paano niyo po make sure na yung mga nakaka-intimate scene niyo okay, parang mafe-feel safe po sila? So first off, when I was starting pa lang, I always ask ko ano yung limitations ng mga co-actors ko, ganun. So yung mga actresses, I ask them what's their limitations, then I prevent to like do it, kunyari bawal ganito. So talagang iniiwasan ko siya. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is, kung ano na lang ini-instruct ni Direk. Kasi si Direk and yung mga artista rin, nakausap niya rin naman. So I feel like whatever he's gonna ask us to do, yung pwede lang sa mga artista. So he's not gonna ask something to do na uncomfortable yung mga artista. So sa kanya na lang ako nakikinig. Kung ano yung paggawa ni Direk, yun na lang ginagawa ko. Para hindi rin ako lumagpas sa limitations na pwede kong gawin or baka may makabastos na or baka I don't want them to feel uncomfortable kasi. So like, kung ano lang paggawa ni Direk, yun lang po yung ginagawa ko talaga. Last na lang po sa two women po. Parang, ito pong genre, hindi po siya panglahatan. So, pero may mga girls po na minsan gusto mag-explore or mag-risk. Parang ano na lang po advice niyo po sa kanila? What do you mean risk? Huwag mag-plaster? Hindi po, parang gumawa ng something like this, ganitong genre or ganitong film. Ako naman kung gusto talaga nilang umacting and beyond dun sa ginagawa nila. Kasi wala rin naman masama sa ginagawa namin kasi isa naman tong art and yung mga istorya na ginagawa namin is related din naman in true life. So kung gusto nilang i-go lang nila kasi minsan lang tayo mabubuhay eh. You never know naman if bata ka pa, matanda ka pa, kung magkakaroon ka ng ganitong opportunity. So grab it na lang kung kaya mo naman gawin. So yun lang, wala naman ding mawawala. At least may explore mo kung ano yung meron ka pa palang talent na hindi mo pa nakikita sa self mo. So yun lang, go lang, laban lang. Positive lang. Thank you. Ayun, as long na gusto nila yung ginagawa nila, nasa puso nila, i-enjoy lang nila. Sabi nga ni Jen, minsan lang tayo maging bata. Ipakita niyo na show what you got, di ba? Yun lang po. Thank you po. Congratulations. Thank you. Thank you. That was Jessica Evangelista of Inquirer.net. For our next question, we have Isa Iglesias of Manila Times. Hi, good afternoon. First question kay Miss Jen. Miss Jen, sa dami ng kasama mong co-actresses dito, ikaw yung parang pinaka-star and then yung character mo yung bida dito. And how does it feel na yung title is under your name and nape-pressure ka ba kasi parang siguro most of the scenes ikaw yung nakaharap sa camera and ano yung naging preparations mo for it?
Ako una, nung inano to sa akin, syempre yung movie, inalam ko yung storya, yung script. Then, syempre grateful ako kasi ako yung bida. Tapos inalam ko din yung mga kasama kong lalaki, yung mga actor and director. Sabi ko, ay, masasarap yung mga kasama kong actor, go. Sabi ko. And si Direk Omar, hindi ko pa siya nakaka-work. And nakita ko yung mga movies niya na nagawa niya sa BMX is maganda. So sabi ko, go. So, grateful ako na under my name, ako yung pinakabida. And yung preparations ko is, binasa ko talaga yung script, inaral ko talaga siya. Then, nag-script reading din naman kami nila direct. Then yun, paulit-ulit ko siyang inaaral kung ano yung pwede kong magawa bilang healer. Nag-research din ako sa YouTube bilang babaylan nga ako dito na healer. So talagang tinrabaho ko talaga siya. Dinagay ko siya sa puso ko. So grateful ako and masaya ako sa outcome and sa mga co-actor and director ko. Thankful ako na sila yung naka-work ko at sana maka-work ko pa sila ulit. Thank you for the question. And then for everyone na lang, maliban sa mga sexy scenes, sa mga kasama nyo dito sa film, ano yung parang pinaka-favorite part nyo of the whole story? Sa akin, yung gusto ko talaga yung yung nagkagano siya. Yung talagang ritual, damang-dama niya talaga yung pagiging niya, Helena niya. Gusto ko talaga, supportive ako dito, kaibigan ko to Kahit yung talaga, yung naggaganon talaga siya, talagang Helena, talagang healer siya. Yeah, pinakita niya talaga dito. Yeah, medyo same din nung sagot ni Leia. Kasi ako, I'm a big fan of horror films or yung mga films na nakakatakot tapos may plot twist sa dulo. So parang it's kind of fun to be not really a horror movie, pero to be a part of something close to that. So it's very exciting. Same thing na sinabi niya, a healer, doing some rituals. So yun yung tumatak sa akin. It's very creative din kung paano ginawa ni Derek and nila Jen, kung paano nila in-execute yung eksena yun. So yun lang. Ako yung mga iyakan scene talaga. Kasi grabe yung mga iyakan scene talaga namin dito. Tsaka, ang galing ng pag-guide sa akin ni Direk dito. Yung tipong umiiyak ako, ayaw niya ipatigil kasi sabi niya, ang ganda ng pag-iyak mo, ayokong itigil. So, masaya ako dun sa mga scene na yun. Feeling ko yun yung isa din sa memorable sa akin, yung mga iyakan na scene. So, panoorin niya talaga siya kasi ang ganda niya. Bias. Thank you. In additional lang, sa Jen, pagka binomotivate ko, sabi ko, kunin mo si Helena sa puso mo. Tapos, isipin mo kung sino siya sa buhay mo. Tapos, i-connect mo yung eksena sa Jen Rosa. So, nung umiiyak na siya, una, tapos nung nasa ginaan, totoo na yung iyak niya. So, yun yung kinuha namin sa editing. So, yun yung nilagay namin. So, hindi siya fake na yung iyak niya. Totoo. Thank you. Thank you, that was Isa Iglesias of Manila Times. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jean. Sa actors natin kay Jen, Leia, and Van, kay Jen muna, how do you put yourselves in the mood pag gagawa kayo ng sexy scenes? Gagawa ng sexy scene, parang basic na kasi siya sa akin. Paano ba? Ayun nga, parang kasi, yun na yung ginagawa namin dito, so parang madali na lang din siya sa akin. And usap kami ng actor kung paano namin gagawin. Kailangan dapat talaga nagko-connect kaming dalawa. So yun yung lagi namin pinag-uusapan na okay ka ba sa ganito. So meron talagang usapang nangyayari bago gawin yung sexy na limitations. Ang inisip ko, wala kayong ritual. Do you play sexy music or watch sexy movies? May ganun ba? Meron, may sexy movies, sexy music. Meron tayong music nun, nanding. Parang wala. Meron kami music nung sa amin kasi iba-iba yung klase ng sex scenes na ginawa ko dito. So may heart, may in love, may slow motion. So iba-iba siya. Wala siyang may under the table. So iba-iba siya. So yung sa amin ni Nanding, may music kami. Pero yung iba wala. Wala naman. So ayun lang. Thank you. Leia? Paano pa yung preparation ko? Siyempre, nag-uusap kami ng partner ko. Siyempre, nag-toothbrush. Hygiene talaga importante. Number 1 talaga, hygiene talaga. Paano ko ba, pag kinakausap ko yung partner ko, kung pwede sabay kami mag-toothbrush or mag-mouthwash before the
for Para the action talaga. sigurado. Hindi, Para totoo. siguradong nakama. Hindi, totoo talaga. Di ba? Totoo. Para sigurado po. Yun lang po. Tapos, kinakausap ko siya kung saan ako komportable. Kasi gusto ko po kasi, paglalabas ako sa isang palabas, gusto ko yung talagang totoo. Hindi yung peke lang na na scene na ganun. Kaya yun, talagang importante yung connection at saka pag-uusap po talaga. Nagkaroon ka na ba ng time na sinabi mo, direct medyo kulang yung mouthwash niya? May ganun ba? Hindi naman po. Hindi naman po. Okay, thanks. Van? Mabait ako. So, yun, like, same with what they said, may communication din before we do the scenes. We ask kung ano yung mga pwede bawal para we both feel comfortable with each other, kung ano yung mga, tinatanong ko rin kung what makes them feel good, ganun. So, para yun yung mga, kunyari, kissing sa next, mga ganun. So, I ask what's pwede and what's bawal. So, more on like that. And then, may pagkatama si Jen dun sa sinabi niya, madali na lang rin sa amin kung ano yung gagawin, i-execute yung bed scene. So, we just ask what are the limitations lang talaga to prevent touching them and anything. Yun lang. Thanks. Last question ko kay Direk. Direk, do you make it a point na yung mga actors nyo hindi nagugulat? Like, alam nila lahat din ng lalabas. Kasi kanina, parang tinukso or nagbiro si Jen. Ewan ko kung biro yun na may sumilip kay Van. So, alam nila yon bago pa ipalabas or nagugulat na lang din sila na, uy, may ganun pala. Actually, nagugulat na lang kami pag kinukunan na yung eksena na meron pa ng gano'n nangyari after. So, yun. Pero pag ganun, sasabihin mo pa sa actor mo or bilang kapitan, they should trust you enough na kung ano yung tingin kong tama, yun ang ipapalabas natin? Sinabi ko sa kanila na hindi kasi pa nila nakikita yung trailer din. Baka ngayon pala, sabi ko, patapang yung trailer ha. Huwag na kayong magulat. Ito yung papakita natin. So yun po. Ganun lang, pero hindi na yung detalye. Hindi na yung detalye. Pero yung dinetalye lang, binulungan ko si Jen na sinabi niya na yung frontal niya, parang pinaalam ko naman sa editing, sabi ko ayaw yung ipakat to cut, gusto niya buo para hindi daw daya. So siya mismo. Siya mismo. Salamat. Thanks, Jean. Thank you for your questions. That was Jojo Pananigan of Rider PH. And for our last set of questions, we have Ray Pumaloy of Abante Relay. Naku, nakakatuwa naman. Nakita ko yung mga anak-anakan ko, di ba? Oo nga, tagal nang hindi nagparamdam itong si Jen at saka si Lea. Itikan mo na. Kasi sabi mo, Jen, para makahanap ka ng Espanyol mo. Paano yan? Naghubad ka ng todo-todo dito. Tanggap ba niya? Tanggap ba niya yung ginagawa mong trabaho? Feeling ko naman liberated naman sa ibang bansa, Mama Ray. Tatanggapin niya yun, baka maging proud pa siya. So wala pa? Wala pa. Kasi nga nag-aaral ka na, parang preparation. Preparation lang. Preparation Going lang. there, finding him, the right one. Charot. Pero kaya pa rin bang gawin? Kung meron mang mag-require sa'yo na susunod mong movie, na mag-frontal ka ulit? It depends po talaga sa istorya din eh. Gusto ko din talagang matignan muna yung istorya and director. Kasi kailangan din yung mga katrabaho ko din is magaan. Hindi ko ma-feel na, alam mo yun, may ilang ako mga ganon. So, kailangan din talaga project-based, story-based. Yun talaga, no? So, hindi mo sinasara yung possibility? Kasi Hindi. di ba, nung nakausap kita, sabi mo, willing ka naman basta meron, di ba? Tapos dumating na nga. So, nagawa mo na. Yes. And then, gagawin mo pa ulit, di ba? Yes. Basta merong maganda. Yes, basta merong maganda. Maganda. Na, ano rin, talagang pwede kong ilagay sa puso ko. Okay, Lea Thank naman. you, Mama Ray. Hi, Diyos ko, Ma. ang well-traveled na BMX. Long time no see. Oo nga, yung pautong mong yan, wala bang magagalit? Wala bang ma-offend na jowa mo nakasama sa abroad? Sa iyong mga travel abroad? Single ako. Single ako. Yes. Talaga? 100%. Oo nga, parang kasi nung na-interview ka, sabihin parang hindi mo pa kaya, di ba mag-all out, tapos bigla na lang.
Hindi ko rin alam eh. Siguro gusto ko na yung trabaho ko. Kailangan kasi pag naging sexy star ka, kailangan buo yung loob ko eh. Buo lahat. Lahat-lahat. Kahit intriga, lahat. Kaya mong harapin. So ngayon nagpautong ka na, so kaya mo na. Kayang-kaya. Kaya mo na lahat ng intriga, mga ganyan. Yes. Tao lang naman tayo eh. Nasasaktan, pero lalaban. Anong naramdaman mo nung first time mong maanuhan ng, o mautong or something ng iba? Sensitive ba yung question na yun? Hindi kasi nadudun, parang... Hindi, okay lang po, okay lang po. Mm-mm. Okay. As long na ikakaganda ng movie namin, why not? Diba? Okay. Hindi ka ba nailang? Hindi po eh. Kasi Parang, nasa character ka na. andyan na eh. Ilabas mo na yan. Andyan na. Para sa akin sorry sa mga co-actor. Para sa akin, nandiyan ka na eh. Why not? Ilabas mo na. Kasi naniniwala ko, wala sa maliit or malaking role. Kung tatatak ka sa tequila, why not? Oo nga na. Oo, di ba? Basta as long kaya mo. Pwede pa ba kay Van? Oo ba? Anong tawag dito? Hindi ba kayo nai-intimidate ng mga lalaki kapag nakakita kayo ng mga kapwa, katulad kay Jen, di ba? Na biglang nakita ka ng... Excel nyo ba dalawa Yes, yun? opo. Na nakita mo na wala siyang plaster, I'm sure hindi naman po pwedeng hindi makaligtas sa mata mo na wala siyang plaster. Nasilip mo din, hindi ako niniwalang hindi mo na nakita. Siyempre, Then, instinct yun eh, di ba? Yeah, pero I try my best pa rin to focus, not to look at it. Kahit na it's hard na parang syempre, okay. So, it's kind of hard. Hindi ka na-shock. Hindi ka naman na parang na ano. Hindi, I was surprised na parang, what gagawin ni Jen and ni Direk yun? So parang ako, parang yun, medyo nagulat rin and nabigla na parang gagawin nila yun. So parang ako, kailangan ko magstay focus nga na hindi ako ma-distract sa eksena para hindi kami tumagal. Mamaya, nade-distract ako, baka doon pa yung cause of delay. So I try my best to stay focused on what I'm about to do talaga. So yun. Pero may tama ka, Mama Ray, mahirap rin na hindi ma-distract. Ikaw ba yung wala ring plaster? Ay, di po kasi wala. I mean, wala akong plaster nun. Sasabihin ko, wala akong plaster nun. Pero kasi, yun. Kaya wala akong plaster nun. Pero yun lang. Isa na lang, kung ihalin tulad sa bulaklak yung nakita mo, anong bulaklak yung nakita mo? Roses? Wow, bula-bula. Ay, marami klase. Jen Rosa. Jen Rosa. Di ko inano yun because of Jen Rosa. Like, it just came into my mind. Sumakto lang talaga. Roses and Rosa. Naku, thank you. Nakakabilib kayo ha. Thank you, Mama Ray. Miss you. There you have it. That was Ray Bumalay of Abante Liling, and that concludes our Q&A. Thank you for being so game sa ating actors, actresses, and of course, Direk. And thank you for all your questions this time. To our cast and director, please invite everyone, of course, yung mga nanonood din sa Facebook, to watch Helena. Ayan, hi everyone! Iniimbitahan ko kayo on July 3. Streaming na po sa VMX app ang Helena. Ayan, directed by Omar De Roca. Abangan nyo ang maiinit at kakaibang mga kaganapan dun sa Helena. Dahil madaming kumain ng ice cream at nagpakita ng rosas. So abangan nyo yan, July 3, only on VMX app. Thank you! And Helena, July 3 na po, abangan nyo. Madami pong pasabog, kaakit-akit at masarap sa paningin ng tao. Sana po panoorin niyo ang Helena at feeling ko matutuwa po kayo sa story niya and sa mga artista na gumanap dito. Congrats din po kay Direk Omar. Thank you. Helena po, July 3, naway panoorin po natin lahat. Salamat po. There you have it. Congratulations to Team Helena this time. Another photo op, last photo op na natin before we wrap up.